samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. Please forgive us, Almighty Father, as I pray for our church authorities, church leaders, bless our benefactors, supporters, donors, the people who are working behind of this ministry. Pilo-pilo nga pabor, panalangin, grasya, ibu-bu nangadto kadila amahan. Father, bless our government officials, government leaders, guide them. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagda, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bol Cable TV Valencia. Our management with Boss John Daniel and the board of directors, with Boss Ligaya and their businesses with the GD Caligan Foundation Incorporated. Father, bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD. Our advocacy to the less fortunate, advocacy to our environment, our advocacy for the prosperity and progress of every individual on this earth. Bless Altia Business Center, my loved ones, Almantia, protect them, Father. Bless the Wishes of Love community. Bless our connections, different hookups, different transactions, activities, plans, coming events. Bless all birthday celebrants, nagsalog anniversaries, tawadaan sa paglaom liguna, tanang nag-ablis lang telebisyon o radyo ninintak na amahan. Puna sa presensya, hatagi sa imong pabor, panalangin o grasya. Father, in Jesus' powerful name of Nazareth, I break as I declare for the dissolutions of all our curses, bandages, sicknesses, anxieties, troubles, hatred, pains, labi na amahan ang isakit sa utok, matalumbaba, liog, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive defect, sa dugo, sa panit, sa bukog, immune system, nervous system, chemical imbalance sa tissues, muscle cells, head to foot. Almighty Father, please repair, restore, heal us in Jesus Christ, name of Nazareth. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, enlighten us, empower us, heal us. Santa Maria San Jose, San Miguel Arcangel, Padre Pio, Paul Anthony, all saints, brothers, blessed, please be with us, pray for us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Juan, Kapitulo 19, 25 ngadto 27. Doon sa krus na Jesus nagbarog ang iyang inahan, ug ang igsuon sa inahan, si Maria, asawa ni Cleophas, ug si Maria Magdalena. Sa pagkita ni Jesus sa iyang inahan, ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, mingon siya sa iyang inahan, babae, siya ang imong anak. Unya mingon siya sa tinun-an, siya ang imong inahan. Sukad niadto, gidala sa tinun-an si Maria aron didto na mapuyo sa ilang balay. Today we are remembering Mother Mary of Sorrows. Kini gahulagway o gahisgot may tungod sa mga kasakit sa mahal nga Biring Maria. Our Lady of Sorrows is commemorated with the title of Our Lady of Sorrows to signify her spiritual martyrdom and her compassion with the sufferings of Jesus. Tradition has identified 7 times a special sorrow for the Virgin Mary. 1. The prophecy of Simon in the temple. Number 2. The flight into Egypt. 3. The disappearance of the child Jesus in the temple. 4. The carrying of the cross on Mount Calvary. 5. Crucifixion. Number 6. The taking down from the cross. And the last one, the burial of Jesus. Closely connected with the 7 sorrows is the Saturday celebration in honor of the Blessed Virgin Mary. Mao to ang 7 ka mga kasakit sa mahal nga Birin. Pero despite sa iyang pain, sa iyang mga pag-antos,
wa ni makababag sa mga birhen nga iyang tiwason ang iyang tahas ni ining kalibutana to become the mother of our Savior Jesus Christ, to become the protector, to become the guide, the first mentor of Jesus Christ. Ang nagpakaon ni Jesus Christ mo ning papel sa mga gabirin, iyang giantos ang tanan aron lang maluwasta mo nang. For me, this is my conviction, ang mga birin dako kaayog papil sa kaluwasan natong tanan. You will accept it or not. Mga birin, please, you know that it's one of us aduna say mga sorrows, pains na magyambin sa among kasing-kasing. Tabangi mi sa mali mo nakalahutay ug imong na-fulfilled ang imong tahas tining kalibutana. Please be with us as our rebellion mother in Jesus Christ's name. I ask you, mga birin, please do prayers for our healing, miracles, blessing. Amen. If ever you are blessed and touched by our ministry, please do not hesitate to pray and support us through your financial supports, or else if you want a full copy of our different episodes through DVD, grab your order. Or else, if you are interested with this book, 25 Inspirational Insights to make your soul incredible, please grab your order. The production is ongoing. Karon nga daghan tag maapod-apuran ining atong libro. Rest assured, kung inyo lang ning basahon, maka-conclude mo that is a big help for the development of your spiritual aspect sa inyong kinabuhi. For your appointments with me, schedules na magkatubang ta o na may tuyo, please inform me ahead tungod kay everyday na atay mga ipanghimo. Call or text 0918-714-8435. Our latest givers, and at the same time we express our heartfelt gratitudes in behalf of my wife and daughter Tia for the breakfast and financial supports sa pamilya sa mga Castrudis, tay Peregrine Alice Castrudis, CEO founders sa Eastern Bohol Lending Investors Incorporators. Magtiayo ni sila uban sa mga kuyog pamilya. Thank you so much sa inyong kabuutan, pagpalain. Don Galarion, thank you also. And HQ Moto Parts Paribilyong, thank you so much for the support, help pag natay gikinanglan about mga vehicles. Thank you also sa tanang mga nag-ampo, nag-text, sa mga nag-comments. By the way, ang akong Facebook puno na o nang please try to update my fan page para nga makunik mo sa kuha. Some are asking permission from me if possible ang ako dang mga sinulat sa newspapers nga akong gi-forward diha sa internet, ila dong i-share sa ilang mga friends. Then I told them mo ni rason nganong nagsuwata aron iapod-apod sa ilang mga friends sa internet. Morning akong agda ninyo, please like or share our different articles every day on Facebook. Then please follow me on YouTube kay ang atong mga wali gi-on-air na diha sa internet. Thank you so much Tay Mildred, naslay mo Sawang, Agotsupi. Thank you also Myra with Mildred, naslay Natasha Abon Center sa Bitangkor Compound. Kaubaning Temawi. Thank you also maringinsing pagpalain Ma'am Alma Luwayon. We had our communication this morning. Thank you so much sa imong pagpunay o tabang, at the same time pagpalanog sa Ebanghelyo. Like Romjic Trigods, thank you for making this business arena as an avenue where the gospel is heard by their customers, clients, and passers-by diya sa eskina here in Hagna, and the rest of the people, establishment na nagpatingog sa atong programa. Pagpalain mo. Dongmens of Tero,
ongoing construction silang mansion. Do prayers, Crescens with Nay Caridad and neighboring families. Merspin, Troidols, thank you so much, Merspin, for the assistance. Thank you. And the rest of the people around me who are working with me. Yan, di camera, na Luz, pagpalain, Tailimon. Pagpalain mong pamilya, ubas mga kampang, taga Garcia, na Bobby Libera, thank you so much for your generosity. Sa mga Alaba, Kumaring Narsing. By the way, please do prayers to Edna Villas. She needs prayers right now, pagpalain. Then, atong business partner na Nida, with Attorney Esther, my legal counsel, thank you. Salamat ninyong tanan, Edita, Ubong Ilaya, thank you sa assistance. Tanang mga nagtabang, nagampo, tanan, ginagmay dinagko, ako nang give-value ang inyong contribution sa akong kinabuhi. Bibiliksyonis, thank you. Yang anak, nagtabang sad nining atong ministeryo diya sa public market. Kung namoy radio, namoy TV, kung sa may inyong mga modern equipments, ako mong gidasi, giawhag to use it in order that the gospel of Jesus Christ will be heard asa mong dapita. Show up. Be proud nga usamos mga listeners ni Brother Edsel. Ayaw mo kauaw, ayaw mo kahadlok, ayaw mo kataha if somebody will criticize you. Actually, ija-ija man tagkaluwasan. Ang ako ba lang, get out from your fears, kaikog sa uban, siguruan ang inyong kaugalingong kaluwasan. How? In what way? By allowing the gospel of Jesus Christ to visit in your offices, businesses, in your houses, wherever you are. May the blessings of the Almighty Father be upon all of you, in Jesus' name. Speaking of our gospel, nagisgot ni, may tungod sa nahitabo nga paglansang ni Kristo sa krus, nga diin nakasaksi niini ang mahal nga Biring Maria o ang mga apostoles ni Kristo. If ever we were in the shoes of Mary and John Evangelist and the rest of their companions, I know, dili na to ma-imagine ang atong sakit nga bation sa duol sa atong kasing-kasing, sa atong pinakamahal nga nagtinga, himalatyon, dying, sa Tagalog version, agaw buhay. You know what? They saw the last breath of Jesus Christ. Hangtod na bugtuan sa ginhawa. They witnessed that scenario. And I know it was very painful for Mary tungod kay kuyog sila ni Kristo for 33 years on this earth. Kauban sila until namatay ang iyang anak. We, with my wife, experienced also the same. My wife saw the last breath of my beloved son, nga 8 years na ang iyang edad, kung nabuhi pa, si Paul Anthony, kita nga akong wife, sa last breath sa akong anak. You know what? 1 year, usa nag-recover sa akong wife si Alma ang pain sa iyang kasing-kasing tungod sa kamatayon sa among pinalangga nga anak. Munang dili lalim pag mawad-an kag minahal sa kinabuhi. I know all of you, some of you, experience nga nawad-an og importanteng tao, butang namatay magwala, it does not matter, ang point nako nawagtang sakitan ka. Nga dunay loses na tabo sa imong kinabuhi. Anyone, somebody, any object was lost. I know, bation nimo ang sakit. Pero look at Mary. She voluntarily offered her son niining kamatayon. Why? Because Mary knew that the only way to restore, to unite, to redeem the broken relationship between our Almighty Father and our ancestors, mao ang kamatayon ni Kristo diha sa krus. Mary knew it with the disciples of Jesus Christ. That's why Mary offered
her son Jesus Christ, yang gi-offer ang iyang anak. Ingana ka mangyatagon ang mahal nga birhen, ultimo niyang anak yang gi-offer. And this is my conviction. Kung kaya sa mahal nga birhen mihatag siyang anak alang sa atong kaluwasan, how much more if it is lesser than her son Jesus Christ ang imong pangayoon, ngayo kag milagro, ngayo kag pabor, panalangin, ngayo kag suporta, ngayo kag enlightenment, guidance, isip siya atong langit nung inahan, samot niyang ihatag, ngano, hatag alin niya ang anak, mas valuable, mas dako pa og value sa unsa atong gipangayong healing, pabor, panalangin, breakthrough, momentum, financial abundancy, mas dako paning Kristo, mas dako pas Kristo ani, pero iyang gihatag voluntarily for us. Ingana ka generous ang mahal nga birhen. Kaya ang iyang logic ani, bahalag siya sakitan. Ang importante, ang majority, masalbar, mabulahan. And you know what? Ephesians 2:14-16 upward, because of the death of Jesus Christ on the cross, what happened? The broken relationship was restored. Was united again. Nabalik. Nadugtong. Munang epiktus kamatayo ni Kristo. And according to Luhiya, because of the death of Jesus Christ on the cross, ang grasya mibuhagay. Proof sa diyang gidughang ang iyang kilid, dunay dugo ug tubig mibuhagay. Mao to ang iyang grasya, gugma. Ang iyang pasaylo tubig is a symbol of cleansing. Paghinlo kanato dining kinabuhi that forgiveness is available already. Most specifically for us Catholics diha sa sacrament of confession. Ang dugo timaan sa iyang gugma sa matag usa kanato. Ngayang dugo yang giula for our salvation. Amal nga birhen bisan sakit iyang gihatag ang iyang anak. I remember Genesis chapter 22 when God Almighty told Abraham, when Abraham had a begotten son, Isaac. Father told Abraham, Abraham, I know you are faithful to me. Then, can you offer your son to me, Abraham? Ingon si Abraham, ha? Unsa Ginoo? Akong anak? Nga maura ni akong anak? Imong pangayoon? How, in what way, imo bang palagaron, amahan? Ingon Ginoo, dili, patiya imong anak. Dito sa bukid nga akong isugo kadibo, lubaan na dabdabi, because it was their traditional way, silang ritual, nga dabdaban, sunugon ang ilang ihalad, mao na itawag og burnt offering. You know what? It was very painful for Abraham, but you know what? Because his faith, his love to our living God was greater sa unsay ang gibati towards his begotten son, siyang bugtong anak. Although it was painful, Abraham obeyed God. He brought Isaac at the top of the mountain. Ang iyang asawa gaduda na that something is wrong, pero wa man magsabas Abraham that the Father Almighty instructed him to offer his son. Ato yang gibitbit gipadapa niya og bugkos sa kahoy nga mao puy iunay niya sunog siyang anak. Pagabot didto, yang gigapos siyang anak. Og mingon ang iyang anak, tay, wa man lagi dari karnero. Hilak sa Abraham, ingon sa anak, ang tinuod ikaw ang akong i-offer. Sa diha nga iya na tang lubaon niyang anak kay patyon ug sunugon ang anghel sa langit. Miabot gisalbar si Abraham because it was just a testing season for Abraham if he will obey God or not. Sanglit, he obeyed God without hesitation, without resistance. Giingnan siya sa Ginoo, Abraham, mahimo kang amahan sa daghang kaliwatan mura sa balas sa kabaybayunan. Si Abraham voluntarily may offered siyang anak sa Ginoo tungod siyang pagtuo. The same scenario in our gospel. Mary did it. Our Almighty Father in heaven
did it. Aron ta maluwas, our Father in heaven gave His begotten Son, John 3:16 for us. Mary, our Heavenly Mother, did it. She offered her Son, Jesus Christ, for us. Manang di lalim pag ang imong mahas kinabuhi, mawagtang, mahanaw, kami bitaw among anak, nawa man. Pero you know what? Take note. Every disaster, every pain, every unexplainable situation nga may tabo sa atong kinabuhi, there is an explanation ahead. There is an answer ahead. Why? Because of the obedience of Abraham. What happened? The Father Almighty entrusted him a very great responsibility, wonderful opportunity to become the father of all nations on this earth. Because Abraham offered his begotten son tungod sa paghalad siyang anak. Tungod sa offerings mga birin sa kalibutan, ngayang gitugyan niyang anak voluntarily nga si Kristo naluwas ta. And this is what I analyze tungod sa kamatayon sa mong anak si Paul Anthony. God brought us here in Hagna. Kay ingon man ang doktor, I am repeating this many times for you to understand what I mean. Ngadung pangitag balay duog ospital. Nangabang mi, there is Hagna. What happened? Namatay mong anak, pademig puyo, pila ka buwan ang miagi. 1 year after, I found out, I discovered that God is calling me here in this mission land. Yuta sa akong katigulangan. Without the disaster, without the pains, both of us with my wife, without the worst happening, without that losses of our lives nga nawa ang among anak, di ko ka ministeryo diri. Ingani ang kinabuhi. Naipanahon nga unexplainable ang nahitabo. Pero there is an answer. There is an explanation along the road, along the way. Why I'm talking about this? This is in relation niining atong ebanghelyo nga mga birin voluntarily iyang gisubmit ang iyang anak alang kanato. You know what? When I was in Iloilo at the time working in one of the microfinances, I heard God told in my heart, Idsel, pwede ba ako na lang kwaon imong anak, pasakiton mo na. Wa na mo kay kwarta, wa na mo ka pa ospital, salig nila mo kaluoy, salig nila mo limos. I heard that. Ning ko, Lord, kwa. Maayo na, wa ko'y problema. Kay imong doktor, pag mabuhi ni dong, magantos gud mo pa ospital ani pirmi. Magantos gyud man tambal until asa taman. Ingko imo Ginoo ang prueba nga tinuod kong gingon, when my firstborn baby died, I never cried. Wa gyud ko muhilak. This is true. Wa ko muhilak. Because in my heart nabati nako nga gusto sa Ginoo nga akong anak. Ngano? Ang rason nasi plano aron maabot mi gagda og labos tanan na ako'y tig-ampo to sa langit. He is my intercessor right now with my family. For my family, ang akong anak. Kasaway na mong nawada agbutang, importante, tao, valuable objects, things, individual in your lives, di ba sakit? Pero you need to let go because God has a reason. God has a purpose. Ganong gilit go niya kanang maong tao sa imong kinabuhi. I know God will do it for a good purpose, for a good reason. And because of this today, I am declaring this truth. Those families, individual, nga nawad-an og binahas kinabuhi, but until this time, wala pa ka-move on, wala pa kadawat, wala pa nila mapasaylo ang panahon, ang kaygayunan o ang Diyos. Still they're questioning God why their loved ones were lost, why their loved ones were gone. Do not do it. Ang Ginoo mas nasayod unsay kaugmaon sa taong nitaliwa nawa. Probably in Kaalam Solomon chapter 4, like Enoch was killed. God allowed Enoch to die early to save his soul. Probably God allowed nga ngatong loved ones nga nawa
gituyo aron nga malangit. Kay kung iya ning iprolong iyang existence, tingalig maimpierno. Di man nato masabtan ang liyok sa Ginoo. Di man nato mabasa ang iyang gibuhat sa kinabuhi sa tao. Mo nang may bulong ka, batanon pa bago pang muminyo, mapay pagkaymugso, pila pay edad na matay na, then you question God why? You know what? One answer for that. God has a good purpose why He allowed this incident to happen in your individual life. That's it. Accept the truth. Let go. Letting the reality. Letting the incident. Let go. Si Abraham, yang willing i-let go yang anak for the sake of God. Ang mga birhen, believe me, yang gilit go yang anak. Ang pait pagyud kita siya, des cross, gilansang, gisakit, gidagmalan. Mao na anything, any object, any person nga pangayuos panahon, i-let go. Ayaw mo pagmahay, ayaw question ng Ginoo, kay Ginoo may tag-iyas kinabuhi. Deuteronomy 32 verse 39, say mohatag kinabuhi, at the same time say mukuha mao nang kun ang usas membros pamilya, because I heard many cases like this, according to ning Brother Red, you know what, until this time pinakatuig na namatay ng akong membros pamilya, akong bana, akong asawa, akong anak, akong parente, akong ikala, akong best friend, until this time wa ko ka-move on, wa pa na ako mapasaylong hinungdas iyang kamatayon. I am questioning God why He allowed this to happen to us. You know what? Ako moingnon. Choose. Buhi imong membros pamilya pero imperno at the end. Mahimong notorious person at the end. Or else, gikuha sag sayo pero langit kaubas Ginoo nagampo para dimo. Ang kinabuhi usay di masabtan. Ang kinabuhi usay dili nato ma-explain. Pero there are explanations ahead. Tagaan ka sa explanations Ginoo. Enlightenment. The answer of all your questions. The reasons why He did these things. Like us, with my wife. Una ko, gigamit sa Ginoo here to proclaim the gospel of Jesus Christ to the four corners of this globe. Unsay gibuhat sa Ginoo sa kuha? Iyaw nang gipatay ang akong anak. Iyang gipangayo ang akong anak. Iyaw nang gisakit mi pagayo. Una niya gikuha ang akong anak. That was 8 years ago. Mao na unsa may sakit, pains like Mary, because we are remembering the sorrows of Mary. One of the sorrows of Mary, one of the greatest of all her sorrows, you know what? The crucifixion, the death of Jesus Christ. Mao nang pinakasakit nga reality ng iyang anak na nagtinga himalatyon agabuhay, mawa na ni ining kinabuhi. But you know what? Mary accepted, Mary took the pains sa iyang kasing-kasing. Ngano? Kay kaybaw siya nga ang resulta sa iyang kamangyatagon siyang pinalanggang anak, dako, ngilngig, kay maluwas man ni Kristo ang kalibutan. Look at the scenario of the gospel. While Jesus hung on the cross, mingon siya, babay, ani ang imong anak? Anak, niya ang imong inahan. Sa mga biblical scholars, anyway, kining word babay or inahan, na gitawag og kaparihas sa atong pagtawag og mama, nana, nanay, mami sa kulturas mga Hudiyo. Kaning paggamit niya og word babay. Mao na sa John chapter 2, babay wa pa mabot akong panahon referred to this scenario nga ilansang the word babay is repeated. This is the exact reason. Dili kay wa pa mabot ang akong panahon sa pagmilagro, because Jesus had power ready, because He was God. He came from the Father. Ang giingon din Kristo sa John chapter 2, wa pa mabot ang akong panahon kining crucifixion. Mao ni gingon sa mga scholars. Jesus repeated this in sa babae niyang imong anak. In other term, mama niyang imong anak. Anak niya ang imong inahan. Why Jesus used the word anak?
Kay matud pas mga biblical scholars, si Kristo migamit sa iyang pagka-Diyos at this very hour. Nga ang mga birin, ubos na niya. Sa iyang pagkaanak, ubos siya sa iyang inahan. Pero sa iyang pagka-Diyos, ubos ang mga birin. Let's clarify this. Mo nang iyang giingnan, babae, inahan, iyang imong anak. Anak referred to John Evangelist, his disciple. Iyang giingnan, anak ni ang imong inahan. You know what? May analysis to this. Kabalo man ta nga si Joseph was gone along the road of their journey in Israel. In Santiago chapter 1 verse 27, ang tinuod nga magtotoo kinanglan at timanuniya ang iyang parente nga nabiyuda, mga patang ilo, mga orphans, kanang way nagbuhi ba kaysa una ilang kultura og di kalibana mo buhi anak. Si Mary, logically speaking, was a widow. Anyway, di ta sure, pero why in this gospel ngano ang mga biren was not entrusted to Joseph? Instead, Mary was entrusted to John Evangelist. Usani ka hulagway that Mary at the time wala na ibana. At the same time, usani kanindot nga arguments nga why igsuon si Kristo sa dugo. Nganong iya manggi-interest ang iyang inahan sa iyang disipulo. Nga sa ilang kultura, pag naa kay inahan, amahan, igsuon, then himatyon ka before you will go to another life. Ang imong himuon, imo nang i-interest sa imong igsuon ba sa imong membros pamilya, not to the neighbors, not to the relatives. Kung naa manggali ka hatagan, ka saligan nga membros imong pamilya to take care nining imong gibiyaan nga imong gimahal. And since this gospel is very clear, ngang mga birin was entrusted to John Evangelist, usan ikaw lagway, I would like to clarify, this is all about doctrinal aspect sa atong panudlo sa simbang katoliko, nga way igsuon si Kristo, kay kun napa in logic, nganong tuwas iyang disipulo, nganong di man siyang maigsuon, nganong di man siyang membro sa iyang banay, if really Mary had many children, brothers and sisters of our Lord Jesus Christ by blood. Morning gi-interest ngadto ni Juan Evangelista ang mga birin kay wa na si bana, at the same time way laing mga anak nga motiman niya, because Jesus according to the prophecy Isaiah 7:14, Mary the woman will bear one son only, one person which is called Emmanuel, means God is with us. Matthew 1 verse 23. Sino pa ang mga birin way bana? Do you agree with me? Kay nabay ba na nung tuwaman niya gyatag di Juan Evangelista at tungusi way anak lain ngano nganong tuwaman gi-interest ni Juan Evangelistang iyaram ng disipulo, nganong wa man niya gi-interest sa maigsuon igtinuod pang naigsuon si Kristo sa unod. Usa ni kalig-on nga argumento. You know what? I would like to propose this argument and to declare this today, nga ang hinungdan ngano nga gibilin ang mga birin kang Juan Evangelista kay wa nay laing kapaing ng mga birhen, way bana, way mga anak, way igsoon si Kristo, mao ni tinuod. This is true, proven beyond reasonable doubt kining maong kamatuoran. And you know what we can imagine to the heart of Jesus Christ. Jesus was a very caring, loving, concerned son sa iyang pinalanggang inahan. Usa ni kanindot nga pagpahinumdum sa matag usa kanato. Unsa di ay kamahigugmaon, kamapinanggaon, kalabing si Kristo nga bisa nagtinga na siya, himatyon, luya na, nakaako pa man siya ug panugon-tugon nga please take care your mother beginning right now. Our mother Mary, ampingin ninyo kay inyo man kong master, akong inahan, panggaan nyo, isipa nga inyo siyang tinuod sab nga inahan, kay wa nako. Si Kristo buutan nga inahan, pagkaanak, rather, pinangga niya ang iyang
idahan nga mao ang mahal nga Biring Maria. 1 Peter 2:21 ingon si Pedro, let's imitate Jesus Christ. Atong sundugon si Kristo. Nan, kay pinangga man niya ang iyang inahan, ang mahal nga Birhen. Proof, yang gibilin ni Juan Evangelista. All of us are called to do the same. Let's show our respect, care, our love to the mother of Jesus Christ. Let's love Mary the way Jesus loved Mary. Let's respect Mary the way Jesus respected his mother Mary. Mao ni ang akong concept. Kung giunsa ni Kristo pagkir, pagpangga ang iyang inahan, ato nang himuon. Ug mo ni rason, asa ko padulong in my broadcast in satellite, internet, in newspapers, in all arenas. In fact, another radio station offered me a daily biblical reflection here in Bohol. And hopefully, this transaction will be closed, will become realistic in the near days to come. One of the most famous or gipaminaw nga radio in Tagbilaran. The transaction is ongoing. With your prayers, I know it will happen. But the management told me to produce 15 minutes every day gospel reflection to be on-aired ni ining mong radio station, DYEM. And the name of the station will be known soon. I will tell you soon kung itugot sa kagiyunan. Please do prayers para mahuman, ma-close ang transaction ni ini for free airing of our daily reflection in our city, in Tagbilaran. Mao ning akong nakita that God is working. Why? In order that we can care the souls of the people, labi na sa mga bulanon. Mao ning akong concept. Wherever I go, unsang radio, TV, wa na ko kalimting mal nga Birhen nga akong kauban ug akong kuyog. Kay kung giunsa pagmahal ni Kristo ang iyang inahan, ingana sa nangakong respeto, pagmahal, pagigugma sa atong langit nung inahan. I am not ashamed. I am very proud to tell you, unsa ko kamay gugmaon sa mahal nga Birhen, because daghan kaayo mga butang na itabos kong kidabuhi, and I know because ang mahal nga Birhen gaampo, gagiya, gauban dining ubos nyong alagad. Mao nang I encourage all of you, panahon nga down mo, luya mo, panahon nga nabugatan mo sa inyong kinabuhi, dangup mo sa atong langit nung inahan, because this is what I analyze, and I know some theologians agree with me with this analysis. Nga bisan sakit kaayo ang mga lansang, mga labod, sakit kaayo ang gibati ni Jesus Christ, but because His mother, our Blessed Virgin Mary, with His disciples, we're there, standing near at the cross, where Jesus was hung, where Jesus was crucified. Believe me, ang gibati ni Kristo, ang gibati nga sakit, pains, ang iyang mga samad, kabalo mo, migaan-gaan, nauhawan, medyo may kalma, ngano, tungod kay nakakuha siya moral support, gikan sa iyang yutanong inahan, gikan sa iyang mga disipulo, nga iyang gitrain, iyang gikuyog. In fact, Peter, nirebuilde niya, milimod niya, pero along the road sa iyang paglimod, na kay dumdum siya nga iyang gibudi ang Ginoo, naasya gyapon ni ining dapita. Nagpaantaw, with a repentant heart, nga sayop ang iyang gibuhat, iyang gilimod, ang iyang magtutudlo, si Kristo. Sa ato pa, ang kasakit ni Kristo diya sa krus, kung atong iulagway lisod. Pero ang iyang kasakit migaan tungod kay naang presensya sa mahal nga Biring Maria diha sa iyang kiliran.
Migaan tungod kay dunay mga disipulo, mga tao nga miila kaniya. Nga siya mo Mesiya, wa mo biya kaniya. Unlike John chapter 6, adunay pipila mibiya ni Kristo kay wa kasabot sa iyang purpose why he was in Israel. Unlike sa mga disipulo, faithful, loyal, except Judas Iscariote, labi ng mahal nga birhen. This is my point. I know there are times that we will experience the same. We'll be hung on the crosses of our individual life. Sakit, problema, krus na. We'll be hung, we'll be nailed, we'll be crucified sa sakit, problema, pagantos, mga pagsuways kinabuhi, disasters kinabuhi. Look at the gospel. Mary standing in front, near at the cross of Jesus Christ, and this is my conviction. Once you are hung, you are nailed, you are crucified sa kasiklasing krus sa inyong kinabuhi, problema, kasakit, pagsuway, pagantos ng mga birhen, gabarog katanaw sa imuha. Di kanya biyaan. I know God will send people to come to you, near to you, for what? To comfort you. In order that ang kurus diin kagilansangan sa problema, pagsuway, dagang katalagmas kinabuhi, ijawat mo gangaan. I know, some theologians agree with me, nga usas na kapagaan sa gibati sa mahal nga manluluwa si Kristo, ang presensya sa mahal nga birhen. Why I learned this? Because St. Francis of Assisi had stigmata, samad siyang mga kamot, and you know what? According to the testimony of his mother, inahan ni St. Francis of Assisi, ang presensya sa iyang inahan ug amahan, diya tupad kaniya, sa diyang siya nagantos, nining stigmatism, mga samad siyang kamot ug tiil, mingon si Francis of Assisi, daw, wa say gibati, daw migaan, nalimtan niya, tungod sa comforting presence sa iyang ginikanan, yang inahan ug amahan, and this is what I believe, nga ang presensya sa mga birhen nga naa ni anang tiilan sa krus, it was a comforting presence, presensya sa mga birhen nga naghatag kagaan sa gipasan, sa kasakit, sa pagsuway siyang anak ni ining takna. And this is my conviction. Musugot kag sa dili, there will be times sa itong kinabuhi, hard times, tough times, difficult times, time nga nag-antos ta, season of carrying our different cruces in life. Don't worry, because I know, if Mary did it to her son, Jesus Christ, I know Mary will do it the same, because Mary is still alive. She's our Heavenly Mother. She is with us. She's standing. She's kneeling once you are kneeling. She's standing once you're standing. She's crying once you are crying. She is with you once you are down. She's uplifting you. I know Mary is in our side. You will accept this or not. Believe me, not only for us Catholics, but even to other denomination believers. Mary is still with you. Listen to her. Mary is still in your sides. If ever you are not Catholics, this is my conviction, because Mary is for all of us. You got me? Sa to pa, ang Ginoong Jesucristo siyang kasakit, mga pagsuway, ninggaan, nahupay, tungod kay naa ang mahal nga birhen sa iyang kiliran. Naa ang iyang mga disipulo sa iyang kiliran. Mao na kung ikaw, naghila ka, nagantos ka, naguol ka, nabala ka, kung iningot nuwag isakitan ka, do not worry, because I know Mary is in your sides right now. She's listening to your agony, to your pains, your different sentiments. She is listening to you right now. Believe me, Mary is visible. Mary is alive. Mary is working in our individual life. You ask her help or not, still Mary is faithful kay iyatang tanang anak. Ebidensya. Mingon si Kristo, inahan, babay, niyang imong anak. Si Juan, Evangelista. Representante sa tanang tao ni ining yuta. Wa mingon si Kristo, babay, niyang imong anak. Katoliko rin eh. Oh no. Ang gingon, babay, niyang imong anak. Basta tao. Anak sa mga birhen. Anak sa Ginoo, Romans 8:17. Sanglit anak man sa mga birhen ang tanang tao ning kalibutana, mituon niyag wala,
miilan niya wala, misangpit niya wala, ang mga birhen na alang sa ilang kiliran, naa sa matag usa. Mao ni nga akong pagtuo. Si Kristo, gaantos, ang mga birhen, gabarog, nagatan-aw siyang anak. Kumihilak, let's put into the scenario, naghilak. Pero ni same time, nagpahiyom, nak, kaya ni mo na. Nak, sagdira. Mag-usar ta didto sa langit. Nak, sagdira imong pagantos diya, maluwas man ang kalibutan. Nak, sagdira gibugal-bugal gidaog-daog ka. Kay nindot man ang resulta. Kabaw ko mao ni papel sa mga birhen didto sa tiilan sa krus, mao ni yang papel. Ha? Yang gidasig yung anak, sige nak, agwanta ha. A very supporting mother, a very caring mother, wa biyayang anak until death. Nag-unong sila. Ingana ni tabos kong firstborn baby, diya sa kamot sa kong asawa, namatay ang akong pinalanggang anak. Sakit, pero gilitguman sa mga birhen si Kristo. Usani ka paidumdum sa matag usa kanato, nga kun mubati na galita og pag-antos kasakit pagsulay, gilansang nakasdagang problema ag utang hinumdumi kining ebanghelyoha, ang mga birhen naskilid paduol ni Kristo. Guys, may smile ba, gahilak, ha? Gahatag sang moral support, ga-uplift ni Kristo, sige na, kaya ni mo na. And I know, ingong mga tsulugop, I agree with them, and I know they are agreeing with me, wa kay bati ang Kristong pains at that very moment nga di nang mga birhen na siyang kilid. It was a comforting presence. Labi na kay ang mga disipulo tuwa didto, ubas ang mga believers tuwa didto, supportive kaayo until the last breath of Jesus Christ. Di ba? Pag natin problema, kumuduol tas itong members pamilya, mahawawan ta, mugaan, daw na wagtang. Pag natin problema, muduol tas mga tao nakasabot nato, unsi may tabo, mugaan. Pag naakay problema sa kwarta, pagbati, emotion, psychological problems, whatever problem do you have, pag naaka sa tao, ngayon mong gituang maka-assist nimo, makatabang nimo, maka-comfort nimo, di ba kining tanan daw wala lang mawagtang? And this is true. Naka-experience ta nini sa makadagang higayon. It was also happened to Jesus Christ na comfort ni gaan yang sakit sa mga lansang, ang mga birhen diya. Inganing akong proposal karong adlaw nga mga birhen makapagaan sa atong gipasan. Ang mga birhen makaupay sa atong gipas-ang kabug-at sa atong galaman. Ang mga birhen makatabang nato kadi kanya biyaan. Ang mga birhen naara gabarog sa imong kiliran. Andam pagsagakay kanimo, andam sa pag-atiman kanimo. Ngano, that was the instruction of Jesus Christ to Mary. Miyon si Kristo, babay, inahan, atimana ang imong anak. Meaning, kung si Juan, representantis ta ng tao sa yuta, kita, anak tas mga birhen, ipatiman man ta. Obligadong mga birhen, nga matiman nato. Ngano? Mo, kuyang sugo, yun siya, babay, atimana ang imong anak. Nya kay si Juan, representative man, representante. Kung iya pa ng general, ingon ta si Kristo, babay, mama, inahan, atimana, tanan akong anak. Pwede sad, pero si Juan iyang gigamit as a symbol, representative for humankind. In reverse, kita pod obliged tang mo ilas mga birhen. Obliged tang mo respect. Obliged ta nga mohatag sa atong pagmahal. The way Jesus loved Mary, the way Jesus respected Mary, atong himuon the same. Nya ang mga birhen, di naman nato ikauban as a human being, kundi by spirit man, in spirit. Mo na nga ito mahimo, ang ato na lang pag-respect, pagdaig, pag-ampo nga ito kaniya. Obligado ta. Ngano? Ingon man sa Ebanghelyo, anak, atimana ang imong inahan. Unya si Juan kay representative basta ng tao. Pwede po ito inong Kristo, mga anak, atimana ang atong inahan. Pero yung giingnan, Juan, anak, atimana imong inahan. Muning nakakita kog punto duha. Ang mga birhen obligadong mutabang nato bisag kinsa ka. Buotan kag dili, guwapo kag dili, dato kag dili,
Katoliko kag dili, bisag kinsa ka, as long as tao ka, at imanon kas mga birin, ngano, sugo ng Kristo niya sa Ebanghelyo. Mo nang ayaw pag na, way balga birin, ang mga birin, naras Katoliko, namo, wala. Mo bitaw, ngano, kining akong background, wherever I preach, bisa na asa ko sa internet light, lokal atong mga episodes, nang mga birhen iyang dagway, kauban ni Kristos akong kilid. Kita mo na, ever since ang nagwali si Brother Ridsel. Why? Una-una nako, di ba ka may embaras aning dili mga Katoliko? Di ba ka may embaras ning mga Protestante? Ang akong analysis, it came to the point that God inspired me. Idsel, dili. Kaysa pagkatinuod, ang mga birhen, di raman na paras Katoliko, di raman na paras miila niya. Kay ang instruction ni Kristo, atimana imong inahan, atimana anak imong inahan, unya babay or inahan, atimana imong anak, meaning, as long as tao, anak sa mga birhen, Katoliko og dili, miila niya guwa, kabus og dili, mao na, kining atong broadcast is for all man, mao ning, nang mga birhen, nasa kong kilid. Ngano, I am introducing Mary to all people, Katoliko og dili, believe me. Ngano, ang mga birhen, giing na ni Kristo babay, atimana imong anak, atimana ang imong inahan. Mao na ang mga birhen obligado mutabang nimo bisan pag-unsa imong reliyon. Believe me, bisan pagdautan ka, bisan pagmakasasa ka, bisan pagwa ka mo sangpit niya, bisan pagwa ka mo ila niya, obligado mga birhen because that was the last statements of her son Jesus Christ. Nga gi-instruct sa mga birhen, obligado ang mga birhen. Listen to me. Kabalo ba mo matud pa sa kinaraan ang katapusan nga mensahe nga isultis taong himalatyon tinuod na. Kailan kahimatyon ka mamakak pa ka? Mao nang ingon tong asawa, darling, tugas tinuod sa 7 na tay anak. Ngano maning gitawag og atong mga anak kasiklase man og naong, ha? Kasi klaseng kulor ba? Himalatyon tong babae ba? Himalatyon. Nya ang bana nga basko, darling, nga namang klase-klase magdagwan tong anak. Kinig yung katapusan. Bitsa adjug naong. Sus, pagkamao adjug dagway, kadang unom, gikas panganay nga to sa kaunom, gwapa man. Pero kinig katapusan, bitsa man kayo. Tugani ko, darling, sa tinuod. Ingong asawang himalatyon, darling, pasaylo ako. Ang tinuod kanang ikapito mora imong anak. Ang unom dili. You know what? It was true. Di na gito mamakak tong iyang asawang himalatyon dying good. Unya, kinirabang word nga panapos sa usa kataong himalatyon, tinuod, ikaduha, mao ni timan-an sa mga buhi panggibiyaan. Mao ni tawag last will testament, unsay pirmahan, unsay itugon, kinauna akong tumanon kay nyagkagon ko. Ako ni tumanon balikan ko aning nimatay na. Mo na bisag unsay hungong. Pagminyo baya darling ugwa nako magminyo. Pero na payo ba nagminyo bisag wa tuguna? Ang tugon ayaw pagminyo. Gibali man na minyo man. You know what? Pag manugon-tugon galing imalatyon ato ginang sundon. Kinagtuta nga kanang maong sugua. Bililhon kaayo. Kanang instruksyon na bililhon kaayo, kanang gitugon bililhon kaayo, kay pulong na sa taong himalatyon. Ang taong himalatyon, mutugas tinuod. Kay diyaw bagimatyon, mubakak pa. Unya, ang iyang katapusang statements, kasaligan og angay sundon. Si Kristo himalatyon, mingon siya, babay at imana ang imong anak, si Juan. Representative sa tao, anak Juan, at imana inyong inahan, si Mary. O this is my analysis to this. Ang mga birhen obliged to help us, to pray for us, to do something in favor for all of us. In reverse, kita, obligado ta, kay giing na Juan, representative natong mga tao ning kalibutan na, Juan, anak, atimana, imong inahan, si Mary, mo na kita obligado tang moatimas mga birhen. Nya kadi naman to siya kauban as human being. Ato na siyang daigon, pasalamatan, magrosaryo ta, magampo ta. Mo na akong conviction. Di ni matarog bisag unsaon. I have friends sa dili Katoliko nga mga denominations, mga pastors akong higalag amigo, pero
If you talk about Mary, I ask pardon, apology with your respect nila, nga dili gid pwede, nga dili nako isulting tinuod, nga mga birin, still your mother, other denominations. Unya, kamo, sanggit anak mo, sa mga birin, obligado mo, nga mo respeto, kay miingon si Kristo, himalat yun, yung giing na suwan, Juan, himat yun ba ko? Juan ha, nagtinga na ko, at imanag yun ang akong inahandya. Obligado ba suwan? Obligado. Obligado ba ta? Obligado. Ngano? Kay iya mang sugo, himat yun man siya. Yang mga birin, iya mang gisugo, gisugo, at imanunta. Mao ni ang tinuod. Nining kalibutan na mag-ina relationship is taking place. Inahanong pag-amuma, ang mga birin is doing it for all of us. Why pili? Kita. Gipalumduman ta. If possible, we need to show our respect to Blessed Virgin Mary. Now, tanawa ninyo, ang byuda angay atimanon. Mao ning gi-entrust ni Kristo ang mga birin aron pakanunguan, aron nga atimanunguan, pero di apay maslawom ana. Kabalo mo, 3 years nga trainings mga disipulo were not enough. Can you understand what I mean? In fact, ang ako nakatunan sa seminaryo for 2 years, sa Master's Theology, sa Scriptures for 2 years, di enough. Ang akong kurso sa education, 4 years, di enough. Nagtudlo bitaw kog private school, kalisod-lisod lagi, tuol balik, kay di enough itong imo nakatunan. Nabay, giskwilahan na itong enough? Wala. Ang 1 year ninyong pagsunod sa atong wali, dili enough. Because learning is continuous. Learning is a journey of what? Studies. Kining learning, kinanglan magtuon ka, journey na, of your studies, of your research, of your discoveries, aron mo learn ka. This is what I'm doing. I'm studying every day. I'm searching every day. You got me? Now, listen to me. Kabalo mo, mingon, si Kristo, anak at imanagi ng malgabirin. Ngano, unsa logic, ingong mga tsulugo. This is what I analyze. At imanagi ng malgabirin. Kay ang inyo nakatunan, anak, dili pa enough. My mother, Mary, will continue to discuss everything about me. Why? Kay way laing pinakadugay, gikakuyog ni Kristo. Si Jose na wag kang galit-galit, way lain ang mga birhen. Pinakatuig, 33 years. 13 kuyog sila usa si Kristo gibunyagan plus 3 years. Luke 3:23, 30 years old si Kristo gibunyagan plus 3 years. Kauban ang mga birhen until this gospel presentation nga si Kristo to sa krus. Mao to ang ika-33 years ni Kristo. Kuyog sila. Pinakadugay kuyog nga nilalang sa yuta kang Kristo, dili susi, kundili ang mga birhen. Ingon si Kristo, anak nga Juan, please take care my mother. Take care Mary. Treat her as your mother. The way I treated my mother, the way I treat my mother, please do it the same. Why? Ingon sa Juan, why? Ngano man na, Master, Rabbi, tungod kay akong gitudlo ninyo, dili enough. You need her to continue the discussions. You need Mary, you need her in order that you will learn more. Believe me, musugot mo sa dili. Ang Ebanghelyo, ang gisuwat sa mga Ebanghelista, ang mga learnings ana, mga pangitabo, gikan as mahal nga Biring Maria. Proof nganong kaybaw maning iya mga disipulo about sa genealogy ni Kristo. Nganong kaybaw maning mga disipulo about sa early childhood ni Kristo. Nga 3 years naman ilang kuyog. Do you know kinsay midugang aron makasabot ang mga tinun-an ni Kristo about sa kanhing pangitabo ni Kristo when he was a child? Nganong kaybaw man si Lucas sa 2 nga si Kristo to sa templo at the age of 12, nagkuyog ba sila? Wala. Probably Mary told them, you know what, disciples of my son Jesus Christ, inyong magtutudlo was gone when we go back to Jerusalem. When we go back to Galilee from Jerusalem, attending the feast of Passover, nawa, kung kaibaw man ng mga disipulo, nga nawa, dito sila, wa, sa ito pa,
ang mga panghitabo sa early childhood ni Kristo, ang tanang mga anon unwritten o mga undiscussed things ni Kristo, you know what, was revealed by Mary. Si Maria, mao'y dugang gatudlo. Ang mga birhen became the substitute. Listen to me. The substitute. If this is the first time you heard this, I'm sorry, but this is true. Based sa akong mga pagtuon. Ang mga birhen, mao, ang ipadayon og tudlo sa mga tinun-an ni Kristo. Believe me. Mipadayon og hatag sa informasyon. Mipadayon og hatag sa biography ni Kristo. You know what? When Francis of Assisi died, his mother, inahan ni Francis, mao'y nagsuwat sa kinabuhi. Didto ni kuha ang mga biographers, ang mga authors, ang mga writers about life of Francis of Assisi. This aning kuha sa iyang inahan. Ang iyang inahan mao'y naghatag sa informasyon gikan sa pagkabata, giunsang Francis iyang kinabuhi, hangtod nag-away sa siyang amahan, hangtod iyang gihubo iyang bisti, hangtod nagsulob sa dagway sulugon, hangtod namatay. Kabalo mo, ang mga birhen mao'y nagtiwas sa unfinished learnings, sa unfinished knowledge about Jesus Christ because 3 years were not enough. Tulo ka tuig dili enough. Ang tulo ka ginugayong mga katuigan were not enough. Believe me, this is true. Bisan sa atong pagtuon, dili enough. Ang 1 year, 2 years, why tuig enough? Kaya ang learnings, continuous man na. And my conclusion is, Mary, journeying with the disciples of Christ, teaching them, discussing something, nga wa madungog sa mga disipulo. Mary became their teacher. Mao na ang ato ding learnings ni ining panahuna, ang naas Biblia, ang mga birin usa sa mga nagdiscuss, nagtudlo ni ana. Mao nang dako kaadyo sa ludos mga birhen. Mao nang I discovered lately why Sok Fernandez put a certain version sa iyang libro sa akatinawan sa pagtuong Katoliko. Sok Fernandez is my mentor with Imtsua. I would like to express my grateful gratitude to the seat of wisdom, lingkuranas kaalam, mga birin. Not because ang Kristong kaalam, 1 Corinthians 1:24 misod niya, kundili because Mary knew some things about Jesus Christ in his early childhood nga gidugang niyag panudlo kinayang Kristo, kabutang Kristo, ang iyang pagkamatinaoron nga pagka anak, gitudlo na gidiscuss ng Mary. Mao na kining ebanghelyo, kining kasulatan na contribution mal nga birin ani. Although Mary never wrote anything like Jesus, but because Mary was a teacher, a substitute teacher of her son Jesus Christ, mao nang ako saludo ko sa mga birin nga siya usas mga tinubdas kaalam sa mga apostoles, kay siya ilang instructor, teacher, guide. Mao nang ako moingon utang nato ang atong nibaw-an sa mga birin. Di lang ang kaluwasan nato utang nato sa mga birin tungod kay ang gipakatao si Kristo, kundi tungod kay pagkamatay ni Kristo. Ang mga birin continued instructing, in teaching, in guiding, in nurturing the minds, the attitudes, the behaviors of Jesus' disciples. Apils Pedro, problemadong ang attitudes kay gilimod niyang Ginoo. Together with some disciples of Christ, problemado, you know what? Who continued in nurturing, in guiding, in building their attitudes and characters. Believe me, this is true sa theology. Ang mga birin, kailang kuyog sila. Kuyog. Nag-uban sila. Munang ako, I respect so much our Blessed Virgin Mary. And you know what? Every time I pray the rosary, once na ako'y bation, mukalit ko kalikon. Sa panahon nga magampo ko sa mga birin, this is my conviction. Ako ni. Wa ko mamugos ninyo if you will follow what I am doing or not. It's up to you. Catholics, anong Catholics, listen to me. This is my experience. Sa panahon maglibog ko sa Ebanghelyo, magrosaryo ko, mahibong ko, di pa ko magsugod og wali, kalit lang na enlightenment maabot sa akong pangisipan. And one of that enlightenments is what I am discussing right now. This is the enlightenment
Ngamal nga birin continued in nurturing and guiding. Meaning, ang kabuutas mga disipulong Kristo, di rato kang Kristo nga efforts kundili ang miitiwas ang iyang mahal nga birhen, ang iyang inahan. It does not mean nga gipulihan si Kristo siyang rule as a Messiah, kundili gitiwas sa mahal nga birhen ang unfinished nga pagpanudlo ni Kristo, ang unfinished nga pag-guide sa mga disipulo. Kay kini mong pag-guide, pag-nurture, pag-mentor is a continuous process man, ongoing process man, is a journey of faith man na. Mao nang mga birhen dako kayo og tabang. You know what? If Mary did it with the disciples of Christ, I know Mary is doing it even at this very hour. And you know what? Mary is nurturing me, guiding me. Mary is praying for me. Mary is doing something unusual in my life. This is what I discovered. This is what I noticed. Kaya bumuon sa akong gibuhat, every time nga down ko, luya, na ako'y sakit, ako'y problema, na ako'y kabugat, ang akong gihimo, I am praying the rosary. I'm sorry if other denominations do not like what I am presenting today, but you know what? Hopefully, you will agree me with regards to what I am presenting. It is not necessary that you will pray to Mary. Ang ako lang, agree with me, respect Mary. Sa panahon, nga luya ko, down ko, I pray this rosary. I feel nga niligon kong balik. I feel enlightenment. I feel courage, fire. I feel fire within sa panahong down ko. Sa diyang mag-ampo ko sa mga birin. Ngano? Nga angay tamo dangop sa mga birin. Ang mga birin, gisakitan. Grabe yung sorrows, pains, because of that. Pag muduol kaniya, kasabot siya sa unsay imong gikinahanglan. Thank you for watching this broadcast. If ever you are touched and blessed by our ministry, continue praying. And you know what? I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your Savior, healer, provider of everything, and making Mary as your guide, as your model, and making Mary as your intercessor in your daily struggles as you go on in your journey towards eternity. As I declare healing, miracles, blessings to all of you in Jesus' name. Hallelujah. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo, the Word has been fired its to it. God loves you.